Okay mga bro, bali meron na naman tayong gagawing isang battery charger dito oh. Ayan, bali yung charger natin ito na na-stock mga bro. Ayan, bali i-share ko sa inyo kung paano ayusin yung kanyang grounded dahil kapag itong dalawang clip niya na ito ay kapag iniipit mo dun sa battery ay pag nahawakan mo itong pinaka clip na ito, talagang malakas yung kuryente niya. Tumutulay yung 220 sa kanyang secondary, yung sa kanyang primary yung 220 na ano niya, input niya ay pumupunta na dito sa kanyang secondary. Ayan, bali grounded talaga. Kakatakot pag ganito yung charger, nakaka-ground. Hindi mo pwedeng hawakan. Pwede siyang pag-charge sa battery. Ang problema kung halimbawa iba yung gumamit, makakakuryente. Ayan, so papakita natin sa inyo na talagang grounded siya sa pamamagitan ng multitester. Ayan, titesterin natin. Ayan, ganito mga bro yung ano, paano malalaman kung grounded na yung transformer nyo ng charger nyo. Okay, so test natin. Lagyan natin sa X1. Ayan, ganyan. Bali hindi na sumasagad. Nasa ano lang siya, 5 ohms. Okay, so halimbawa tinis nyo dito mga bro sa primary nya. Ayan o. Ayan. Ayan, meron siyang resistance na nasa, hindi na accurate kasi mahina na yung battery nya. Ayan, sabihin na natin nasa na siya, nasa 10 ohms yung resistance ng kanyang primary. Tapos pagka tinis mo dito sa may ano, dito sa may secondary, dapat walang kanyan, walang palo. Ayan, pumapalo siya oh. Ayan oh, kahit saan dito sa tatlong ito, sa atin sa center top, tapos sa dalawang magkabilang gilid na yan oh. Ayan, talagang yung ibig sabihin niyan mga bro, yung secondary natin ay nakadikit na dun sa primary natin. Bali ito nga pala yung mga bro, yung ni-rewind natin nun, baka ang nangyari lumis yung pinaka insulator natin sa loob na ano, yung paper insulator, kaya ganun nagkaroon ng grounded dito sa kanyang secondary. Nagulat din ako mga bro kung bakit bigla na lang ganun. Hinawakan ko, magcha-charge ako ng battery, ayun, nag-ground ako. Okay, so bali ang mangyayari dito ay tatanggalin natin itong mga connection. Kukunin natin itong pinaka-transformer. Ang mangyayari ay babaklasin natin itong pinaka EI core nya. Tapos i-rewind natin ulit yung kanyang secondary. Ayan, para mawala yung grounded nya. Ayan, para magamit natin. Matagal din itong na-stock mga bro. Kaya nung gagamitin ko ay ganun na. Grounded na siya. Okay, so tanggalin natin yung mga wirings nya. Ayan, tanggalin natin. Ayan, tanggalin din natin sa may ano, puntang battery natin, yung connection nya. Ayan. Okay. Ayan, so kunin natin yung transformer natin. Ayan, so malaki itong transformer natin mga bro. Balik ko nito 12 ampere ito. Ayan o. So ang sukat ng kanyang core ay nasa 4 inches at yung pinakakapal niya ay nasa 1 media. Makapal siya. Okay, so bali baklasin natin mga bro yung pinaka kanya. Mukhang mahirap baklasin to. Ayan, gamit itong 8mm na natin, gabi natin.
Okay, bali natanggalan natin mga bro yung mga ano niya, tornilyo, tapos yung mga ano niya, yung pinaka base niya. Tanggalin din natin tong AI core niya. Ito yung tinatawag na I core mga bro, yan. Tapos yung letter E dito, yun yung tinatawag na ano, E. Ayan, kaya EI. Okay, so ang mangyayari ay kukunin muna natin. So ang gagawin natin mga bro ay pupunsunin muna natin dito ng flat screw. Palalabasin natin yung dalawang piraso. Tapos pupupukin natin ng martilyo. So ayan mga bro, bali nakabaklas na tayo ng isa. Bali ko na yan, tuloy-tuloy na yan. Ito yung sinasabing EI mga bro, ayan. E. Okay. So sunod-sunod na yan mga bro. Pagka ganyan na nakabaklas na tayo ng isa ay tuloy-tuloy na yan. Ayan, so medyo marami-rami na nabaklas natin mga bro. Pero halimbawa mga bro, kapag binabaklas nyo at pag pinunson nyo ay nayuyupi, huwag nyo pipilitin. Ayan, dahan-dahan lang mga bro. Okay, tuloy natin yung pagtanggal mga bro. So ayan mga bro, malapit na natin makakalahati oh. So ang nangyari dyan siguro mga bro, nung nailagay yung kanyang EI core ay naidiin niya yung magnetic wire dito, yung ating secondary, kaya dumikit dun sa ating primary. Okay, so baklasin natin tong ko natin. Ayan. So ang nangyari dito mga bro, sa masking tip ko ay pangit pala ito, nagbabasa oh. Ayan oh. Kaya siguro isa pa yan sa ano kung bakit nagkaroon ng grounded. Kaya ano, may kuryente yung ating secondary. Ayan o, basa o. Ayan o. Ayan. Kaya kung halimbawa magre-rewind kayo mga bro, hindi ko nire-recommenda itong ganitong ano, masking tip o. Basa o. Magpapawis. Pati electrical tape. Yan siguro mga bro yung dahilan kung bakit ano. O, nagpapawis o. Hindi magandang gamitin pala sa transformer itong ano, electrical tape. So nagpapawis siya. Oh. Ito ang dahilan mga bro. Ayan oh. Oh. Basa oh. Ayan. Kaya pangit pala gamitin yung electrical tape para dito. Hindi siya applicable sa transformer. Dapat dito talaga yung kan lang, itong ganito oh. Paper insulator lang. Ayan. Para makasigurado tayo, baklasin na lang natin yung ating secondary. Ayan. Oh. Nagpawis mga bro, nagpapawis pala. Pala magandang gamitin yung ganito para sa transformer. Okay, bali natanggalan natin mga boss yung ating secondary. Bali ito na yung primary niya. Oh, ayan. Yan, ito yung pinaka primary natin, itong dalawang terminal na ito. Yan, bali ang mangyayari ay para makasigurado tayo, dinikitan ko muna ng rugby, tapos lalagyan natin ng insulator ito para pag ni-rewind natin yung secondary natin ay hindi didikit dito sa ating primary yung secondary natin. Okay, lagyan natin ng insulator. Yan. Ganyan.
Bali pag nagdikit kayo ng mga bro ng ano ng rugby ay yan, pahanginan muna ninyo para madikit yung rugby natin. Yan, ganyan oh. Ganyan, okay. So ganyan lang. Tapos babalik natin. Bali ito na mga bro yung ano natin o yung secondary natin. Natanggal ko na. Uunatin ko pa ito. Tapos i-rewind ko pa para maibalik dito sa ating plastic bobbin. Bali ang mayayari dito mga bro, ilalagyan pa natin ng pinaka-insulator niya ito. Ayan. Ayan, papadublehan ko pa ito para sigurado. Mahirap mag-ground mga bro. Ayan. So, okay. So, lagyan natin. Okay mga bro, bali nalagyan na natin ng insulator itong kan natin. Ayan, pinaka-primary natin. Nalagyan na rin natin dito para hindi dumikit yung secondary natin. Okay, so ipapakita ko nga pala mga bro kung paano ko tinutuwid yung magnetic wire bago natin i-rewind para hindi kulot-kulot yung wire natin, para diretso siya. So bali ang susunod dito mga bro, i-rewind na natin siya. Okay, so ipakita natin kung paano natin tinutuwid yung ating magnetic wire. So bali ganito lang mga bro yung ginagawa kong pagtutuwid sa ano, sa magnetic wire para hindi kulot-kulot pag ni-rewind natin. Ayan. So ganyan lang mga bro. Ayan, ikukan nyo lang dun sa kahoy para hindi magasgas yung kanyang varnish. Huwag dun sa bakal magagasgas yung kanyang varnish. Okay, so ganyan lang yung ginagawa ko, ganyan. Ayan, hanggang sa matuwid lahat. Okay, okay, ganun ko siya tinutuwid mga bro. Ayan, so bali i-rewind na natin mga bro. Ayan, so ikakasana natin yung ating rewinder. Okay, bali nakakasana mga bro yung ating i-rewind na magnetic wire ng ating transformer. Ayan na siya oh. Ayan, okay, so i-rewind na natin. Naka-ready na siya. Bali sa pag-rewind nga pala mga bro ay hindi na natin bibilangin dahil ito rin lang yung binaklas natin sa ating transformer, kaya hindi na natin kailangan bilangin. Okay, bali ito na siya mga bro yung ni-rewind natin na transformer. Ayan, bali lalagyan natin siya mga bro ng ano, pinaka-papel niyan ganyan. Ayan, ganyan. Okay. Okay, bali nailagay na natin mga bro yung kanyang EI core. Ito na. Ayan. Ayan oh. Ayan, tapos sinulatan na rin natin yung kanyang ano, secondary at saka yung kanyang primary. Ayan. So ito mga bro, nalagyan ko na rin siya ng cord at tinisting ko na rin ito. Pero ipapakita ko sa inyo at titistingin muna natin. Papakita ko sa inyo. Ayan. Okay. So ayos na yung kan natin mga bro, wala nang ground, tinisting ko kanina. Okay, so subukan natin ngayong isaksak. Isaksak natin. Kunin natin yung kanyang cord. Ayan. So bali na ihinang na natin mga bro. Ayan, so saksak natin sa kuryente Ayan o. Ayan. Tapos susukatin natin yung kanyang voltahe kung okay. So nakasit na siya sa AC. Ayan. So check natin. Bali ito yung zero natin mga bro. Dito tayo kukuha ng ano, zero. Ayan, sa center top natin sa gitna. Dito mga bro sa kabila ay meron siyang 14. Tapos dito naman sa kabila ay merong 13. So medyo mas mataas ng voltahe dito sa kabila. Ayan o. Ayan, 14. 13 naman dito sa kabila. Okay, so kung mga bro, wala na siyang ground. Ayan o. Kahit hawakan natin to. Ayan o, wala na o. Oh. Wala na, nawala na yung kanyang grounded.
Ayan, ganun lang gawin nyo mga bro kapag yung clip ng charger nyo ay nakakakuryente. Baklasin nyo at i-rewind nyo lang. Kung halimbawa hindi siya sunog, i-rewind nyo lang, ganun lang. Kahit hindi nyo nabilangin, baklasin nyo lang tapos ibalik nyo. Pero tandaanan nyo lang mga bro yung pagbaklas nyo. Kung paano yung ikot ng rewind ng pagbaklas nyo, ganun din yung pagbalik nyo. Okay, so ibabalik na natin mga bro sa bahay ng ating battery charger. Okay, bali na istila na natin mga bro yung charger natin. Ayan o. Ayan, bali subukan natin ngayon. Testingin natin. Papakita natin na wala na siyang ground. Okay, saksak natin sa kuryente. Ayan, tapos switch natin. Okay. So, bali yung kanyang blower mga bro. Ayan o. Subukan natin kung ngayon. Ikabit sa battery. Ayan. So, bali ito na siya mga bro. Ayan o. Ayan na siya o. Oh. Okay na. So, kahit hawakan natin to, okay na o. Ayos na o. Subukan natin pag-charge ngayon. Ayan. So, try natin. Oh. Ayos na. Oh, malakas siyang mga karga mga bro. Ayan. So, subukan natin sukatin yung kanyang voltahe. Ayan. Bali, naka-DC siya. Ayan o. So, test natin. Ayan, nasa 15 mga bro yung kanyang voltage. Bali, full charge pa itong battery natin at dahil naka-charge ito sa ating solar kanina. Okay. So, ayos na mga bro. Ganun lang mag-troubleshoot ng kakaibang sira ng o common problem ng ating battery charger na nakaka-ground. Napaka-delikado yun mga bro. Okay, so paano mga bro? Hanggang dito na muli at kita-kita na naman tayo sa ating mga video tutorial. Ayan. So, at kung bago ka sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong video. Okay, so ganun lang mga bro. Ayos.